Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman, ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula noong 2011 hanggang 2019. 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP-44 in Mama Sapano? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. ICC. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan, para proteksyonan niya ang kanyang mamamayan, para bumalik ang kumpiyansa, para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman, ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung paano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Maraming salamat po, Governor Nina Richie Henares. Sa lahat po ng mga leaders ng lalawigan ng Rizal na nandito ngayon na isa-isa pong ipinakilala ng ating butihing gobernador, pati po yung mga kumakandidato, lalong-lalo na po sa 4 na distrito ng Rizal na ipinakilala rin. Ako po'y tuwang-tuwa sapagkat pati po ang mga incumbent mayors, 13 munisipyo ng lalawigan ng Rizal at isang syudad ay presente po silang lahat sa hapong ito. Isang tao lamang po ang makagagawa noon para mapadala mo complete attendance ang 13 mayors ng mga bayan at isang syudad dito sa buong lalawigan ng Rizal. Mangangailangan ka po ng isang living legend para magawa mo yan. Governor Ito Henares, ang akin pong kaibigan. Maraming salamat din sa iyo, kaibigang Senatorial Board Jimmy Bondoc.
sa pagbibigay mo ng kasiyahan sa ating mga nagluluksang kababayan dito sa lalawigan ng Rizal. Ang totoo po, lahat po tayo'y nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo at ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol at sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Wala po representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsaserve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda rights. Yung Miranda rights po ay pangkaraniwan yung naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah, blah, blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to engage your own counsel. Yun po yung Miranda rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol, kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya naninirahan. Ang ibig sabihin nun, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala
Mhm. Hmm.